ang bali-balita ko, may mga kwento-kwento na may bihira matalo sa kaso. Itong si Atty. Torion. Talagang napakagaling naman ito. So maghanda-handa ka na, Madam Franz Castro, dahil mukhang ang dulo nitong ikinakaso sa iyo ngayon ay mukhang convicted din. Sobrang kabaliktaran. Kasi sila nga, ano yung mga krimen mo, Franz? Kayo nila sa Tur Ocampo at yung grupo ninyo. Ano ang atraso nyo sa mga kapatid nating katutubo? The most heinous crimes, kidnapping, child slavery, trafficking, rape, sexual harassment, child warriors, recruitment, the way you violate the wholesale ang pang-aabuso ninyo sa mga kapatid nating katutubo, na kayo din yung kung bakit hindi gumanda ang buhay nila. Kasi bawat programa ng gobyerno na aakyat, pinasasabog ninyo yung mga trucks, binabaldado ninyo ang gobyerno, pagtutulungan ng mga kapatid nating katutubo kasi gusto ninyo, ignorante sila, wala sila mga eskwela, at gusto ninyo, madali silang manipulahin at hindi lang simpleng kahirapan. Gusto ninyo, extreme poverty. Yan ang atraso ninyo. Ano ba yan? Kasi ang laki-laki ng sahod nila. Sana pag-ayusin nyo naman, ma'am, bago humarap ng camera. Grabe ka naman. Hayaan mo, baka ganun ang gusto niya. Nasanay siya sa ganung itsura. Kaya yun talaga yung ano. Ay, ang laki na ng sahod eh. Lang ibinibigay sa atin na rekomendasyon o resulta nung kanilang hearing. So ibig sabihin mga partners ay wala po sila napatunayan doon sa mga bintang na binibitawan nila laban kay VP Sara Duterte. Your take on this? Not only that, Coach Master Judean, Coach Oli, mga kababayan, apart from the fact na walang conclusion, they wasted so much of the government resources, yung oras ng dapat ginugugol ng mga public servants na nagsisilbi. How many hours was that? At bawat session yan, milyon ang iginagastos ng using taxpayers' money. Tapos in the meantime, dami nagugutom, marami totoo yung mga problema natin, off the charts ang poverty, ang hunger, tapos yung mga disasters natin, hindi inaayos, hindi sinasagot yung tungkol sa corruption, rampant corruption, runaway corruption, hindi sinasagot. So, ito bakit ba sila nandyan? Binoto ba natin sila para siraan si Vice President? Hindi binoboto. Iisa lang naman ang gusto ng Pilipino sa public servant at yun ay magsilbi kayo. Did they do that? Hindi nila ginawa yun. Puro politika ang ginawa nila. No? Coach, papalagay ko dapat ang Congress ay ilipat sa Executive Department. Iba na kasi yung ginagawa, hindi naman na sila nag-aano ng batas eh. But anyway, alam mo, meron akong tanong kay Ma'am Lorraine. Pero ang side ko po kasi dito, sabihin ko lang, Ma'am, parang ako gusto kong ituloy yung impeachment tsaka ICC. Bakit kanyo? Kasi puro sila announcement. Ngayon nga sila, asa ng impeachment, asa ng ICC. It's either papasukin nyo na rin yung impeachment or shut up. Kasi kung salita kayo na salita, announce kayo tapos wala naman pala, niloloko nyo taong bayan. And I also, you're correct talaga dyan, Coach Oli. I think sinasadya yan, na ma-distract ang tao, that there's a circus going on, para hindi mapansin na yung gross incompetence ng gobyernong ito. So marami silang intriga, they entertain the people with all this intriga na wala namang kahihinatnan pala. At tapos yung kay Vice President, itinatry nila idikit yung corruption doon sa confidential funds, pero naglabas na ang COA ng unqualified opinion, the highest opinion. Ibig sabihin ng unqualified opinion, the COA was very satisfied with the financial management of the Office of the Vice President. Malinis. But did they even mention that during the COA? Wala, di ba? So, maliwanag na this is about politics. Itungkol ito sa ambisyon ni Martin Romualdez maging Vice President, pagkatapos ay maging President. No? So, sinayang talaga. No? Sinayang yung oras, yung pera. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila. No? So, I'm hoping na the good thing here, na nakita ng taong bayan, nagtanggal ng maskara itong mga ito. Kasi pag elections, nagpapakabait-baitan itong mga ito. Pero ngayon nakita natin, hindi sila interesado magsilbi sa taong bayan. Tapos marami pang lumabas na mga revelations, yung
ostentatious, yung mga relo nila na 3 million, etc. Diba? Yung kay Johnny Pimentel, ilan yung kanyang sports car na 50 million pesos each, no? Isang warehouse. So, nakita natin lahat ito. So, it's a blessing, really, no? Siguro ito, Doc Loreno, ay kalooban talaga ito ng Panginoon ay pakita sa ating mga Pilipino kung ano pinagagawa ng mga korap na lingkod bayan natin. At, balikan natin yung Quadcom na wala po sila napatunayan laban kay VP Sara Duterte. And yung pinaka-last na napanood natin dati ay inililihis nila. Wala na kay VP Sara, kundi doon sa mga humawak na doon sa funds. Kung sino yung pinagbigyan o nangangasiwa doon sa funds na yun. At natapos nga yan kahapon. At kahapon din, Doc Lorraine, kinasuhan po itong isa sa masigasig na talagang umuusisa sa confidential funds at kung sino itong mga tao na binabayaran ni VP Sara Duterte or mga intel na tinatawag na nagbibigay ng impormasyon sa Office of the Vice President. Ang isa sa pinaka-maingay dyan ay si Franz Castro na kahapon nga ay kinasuhan na ng mga kababayan natin, yung mga kapatid natin ng mga IP sa nakasama ang magaling na abogado ng SMNI at KOJC na si Atty. Torion. Ngayon, Franz Castro, humanda-handa ka na kasi sa tingin, ang bali-balita ko, may mga kwento-kwento na may bihira matalo sa kaso itong si Atty. Torion. Talagang napakagaling naman ito. So maghanda-handa ka na, Madam Franz Castro, dahil mukhang ang dulo nitong ikinakaso sa iyo ngayon ay mukhang convicted din. Alam mo, Master Judea, meron akong gustong idagdag dun sa before we go to Franz Castro, kasi pinag-usapan natin yung Quadcom na yan. Yung COA, di ba? At saka yung Office of the Vice President. Lahat ng mga kawani doon ay hinaras nila at tinakot nila, di ba? So, ano ang harm na ginawa ng kapansanan na ginawa ng Quadcom na ito ng Kongreso? Pinahina niya ang institusyon ng Kongreso kasi hindi naman sila COA, di ba? So, nag-set sila ng dangerous na president. Ulit-ulitin nila ito kasi doon pa sila, nagawa nila, no? So, marami talagang kabalbalan. This is the worst Congress na nakita ko. Kasi yung sinabi mo na the executive na lang sana pala sila. Diba? So, kaya may balance of power. May executive, judiciary, tsaka legislation, legislature, para magkakahiwalay sila. Pero biro mo, nakita natin ngayon, yun yung kagandahan kasi we're getting an education. Yung dating naririnig-rinig lang natin, nakita natin. Kapag ka pala ang legislatura ay ginawa nila ang sarili nila na executive and even judiciary, grabe yung kapangyarihan nila. At saka napaka-abusado, napaka-arrogante, 'di ba? At kasama diyan si Franz Castro, no? So, ang pinaka sa akin pinakamalaking atraso ng Marcos government, lalong-lalo na yan si Martin Romualdez, ay yung pakikipagkuntsabahan sa CPP, NPA, NDF party list. Nabuti na lang, no? Buti na lang yung mga kapatid nating katutubo ay finally may binigyan ng aksyon itong kawalang respeto ng Kongreso sa kanila, na nandyan pa rin ang isang kongresista na convicted child abuser. No? So, Coach, ito, mabalikan ko lang kasi gusto kong maidingin to, Ma'am Lorraine, dahil nanahimik dito ang Quadcom eh. Titingnan po natin, ang ini-issue nila kay VP Sara ay 125 million confidential funds. Million as in M, as in Marcos. Samantalang kay BBM ay 4 billion. Billion, B, as in Bangag. Ang layo. Tapos tahimik ang tahimik ang Quadcom, including mainstream media. And yung 125 million na yan, nanggaling pa yon sa Office of the President. So, bakit ninyo ini-investigate ang Vice President kung nanggaling yon sa Office of the President? At pwede na nating sabihin, natural, mas malaki dapat dahil siya yung President, di ba? Pero what does he have to show for it? Ano ang resulta ng 4? Saan napunta yun? Wala tayong nakita. Lumakas pa nga ang CPP, NPA, NDF. Unlike nung panahon ni PRRD na malaki din yung kanyang confidential fund. Pero may nakita tayo. Sobra. Yung totoong kapayapaan dumating sa BARM, yung totoong kapayapaan sa Pilipinas nangyari. Kahit nung nasa ELCA ka noon, meron akong parang confidential fund, no?
nagbibigay sa amin, pero nagpunta kaming Europe, ano nangyari? O natanggal yung funding ng CPP, NPA, NDF. There's something that we showed for it at napabagsak ang CPP, NPA, NDF. Eh si President Marcos, what does he have to show for it? Doon sa 4.5, what 4 something billion na confidential fund, di ba? Wala tayong makita. Yan. Diba? So at hindi tayo nakakasiguro, Doc Lorraine, na walang katiwalian. Hindi naman natin sinasabi. Kasi hindi naman nga transparent talaga eh. Yeah. Kung sa akin, una pa lang, kung talagang para sila sa maayos na paggamit ng confidential funds, ilan ba yung may confidential funds na agency sa ating gobyerno? Mga nasa 400 plus. Yeah. Bakit isa lang yung iniimbestigahan? So, yung 400 plus ba na yun, nakakasiguro tayo na sa maayos nila ginagastos, yung confidential funds. At alam mo, Doc Lorraine, no, etong, balikan ko lang si Franz Castro, kasi eto si Franz Castro, talaga namang dapat wala na talaga to dyan eh. Yeah. Kasi convicted na to. Yeah. Kaya ito si Franz Castro, gigil na gigil po ito kay VP Sara Duterte dahil sila po kasi napupuruhan dito eh. Sa confidential funds na hawak o binibigay sa opisina ni VP Sara Duterte. Kaya nga sila gigil na malaman kung sino itong si Mary Grace Piatos, kung sino itong mga tao na pinapangalanan na hindi man dapat, di ba? Dahil itong ay confidential funds. Hindi dapat nalalaman kasi malalagay sa alanganin yung buhay ng mga intel o yung pinanggagalingan ng mga impormasyon na ito. And even si dating Senator Fan Pilo Lacson na dati nagtatrabaho sa gobyerno, dating sundalo, ay nagsasabi na ganun po talaga ang kalakaran ever since at nung kahit siya ay nandun pa sa panunungkulan bilang uniform personnel ng Pilipinas. Kaya sa mga kababayan natin, wag na po natin papatulan yung mga sinasabi nila ng mga Mary Grace Piatos na yan at kung sino-sino pa na hindi natin makita sa PSA dahil sino ba naman ang tanga na ipapahamak mo sarili mo, ibibigay mo at makukuha yan, di pagka nalaman ng mga ibinulgar mo yan, di kaya yariin ka niyan. Yeah. Your take on that? Yeah, baka lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung idea na yan, na yung confidential funds na yan, idea yan ng CPP, NPA, NDF. Ipitin natin si VP dyan tungkol sa confidential funds na yan. At bakit? Kasi ang confidential funds na yan, ginagamit sa kanila, against them. So, sa madaling salita, no, if they succeed, no, na si VP ay, kung medyo mahina ang utak ng VP natin, buti na lang hindi, napakatalino at talagang sumusunod sa batas. At nasabi niya na, isiwalat niya, o diba alam na ni Franz Castro ngayon na yung seatmate pala niya sa meeting ay asset pala ng gobyerno. At malalaman ni Arlene Brosas, alin yung mga barangay sa Quezon City na kailangan pa nilang lakasan, diba? So, even, and on the other hand, no, so pag nabukas na yan, what's going to stop ito mga CPP party list na gawin din yan sa AFP, sa NICA, sa lahat ng intelligence and security cluster? Gagawin nila yan. Kasi yan ang pattern ng CPP, NPA, NDF. Gusto nilang malaman kung paano ginagamit ang confidential funds sa kanila against them. And in fact, no, in my opinion, just the mere fact na pinag-usapan niya ng ganyan at in-undermine itong CPP party list. Ito, tinulungan pa nitong mga kongresista na ito. Just on that, nanalo na sila pag hindi tayo magsalita at pagpakita natin kung gaano kahalaga yung confidential funds. Kasi ginawa nila, inintriga nila eh. Chinismis nila ang confidential funds. But let me also say, to be very clear, ang confidential funds is really actually also a source of corruption. Yes. Diba? So, hindi dapat lahat may confidential funds. Dapat ay ang intel na sector lang. Hindi mga kongresista. May mga intel funds yan eh. Bakit kayo meron yan? Diba? Saan nyo ginagastos? Correct. Sa bag ni bag ni Stella Kimbo, diba? Source of corruption din yan. Pero kung wala lahat ng bansa, no, lahat ng bansa meron yan, ang laki-laki. No, billions of dollars, kahit yung Russia, lahat yan meron. Kasi napakahalaga, diba? No. Ma'am, matanong ko lang kasi medyo nababanggit nyo, susundan ko yung mga sinabi ninyo na patungkol dito sa mga CPP-NPA na to. And nawe-weaponize sila, ma'am. Hindi ba delikado na yung kalagayan natin na considering na ito ay pinatahimik ni PRRD, ngayon, sila ang bida. Yes. We are,
this is something that I feel very strongly about. At saka ito yung number 1 sa akin na atraso ni Bongbong Marcos. No? Binigay sa kanya ang isang CPP na naghihingalo na, konti na lang, isang kembot na lang tapos na yan. Just gawin mo lang yung yung proscription, declared terrorist na sila, etc. Nandiyan na yung nandiyan na yung framework, no? Out of 87 plus na guerrilla fronts, ilan na lang natira? 7, something like that, no? So konti na lang, pero ano nangyari? Nakipagkuntsabahan. So hindi natin ito patatawarin. Yung ginawa ng gobyernong ito. Ang ibig sabihin nito, from where I'm sitting, no, pag hindi tayo gumalaw, uulit na naman yung 56 years na pagsira sa Pilipinas ng CPP, NPA, NDF kasi lumalakas na sila. Alam mo ba sila Arlene Brosas, yung Gabriela, yan man, Kabataan, etc. No, bumababa na yan, itong Kabataan, Bayan Muna, ACT, Gabriela, bumababa na sila at nakikipag-ayuda din sila. No, nag-aayuda din. So, bakit? Kasi nagvo-vote buying din sila para makabalik sila sa Kongreso. So, pag nakabalik na naman sila sa Kongreso, nakita naman natin kung anong kalokohan ang pinagagawa ng CPP, NPA, NDF sa loob ng Kongreso. Yan ang hindi kapatapatawad na pagtatraidor, no? Ma'am, ito, kasi kung alam nyo yan, ma'am, alam ng AFP yan, for sure. Yes. Baka may inside scoop ka dito, anong pulso ngayon ng AFP? Alam nila na yung naging kapahamakan nila before dito sa kamay nitong mga CPP, NPA, ngayon ay pinababalik. Ang sigurado ako dito, Coach Oli, sigurado ako natatayo ang AFP para sa atin. Sigurado ako na masakit sa dibdib nila na nakikita ito. Sigurado ako galit sila sa nakikita nilang ito. No, kahit kasi nung panahon ni PRRD, nag-appoint siya ng mga CPP. Si Judy Taguiwalo, si Lisa Masa, si Rafael Mariano, no, mga CPP yan. And as a result of that, marami nag-resign nun. No? So, magagalit sila dito. Galit na galit sila dito. Pero nyari, ang naririnig ko kasi na tanong na ng maraming taong, ba't hindi sila gumagalaw? Kasi hindi sila ganon. Mag-antay lang tayo. Kasi ako, ang tiwala ko sa kanila, solid talaga ang tiwala. Ito yung mga taong hindi mo pwedeng bayaran. Yung pumupunta si speaker doon at bibigyan sila ng 350 a day, no, para pabuya, di ba, ni Martin Romualdez. Obvious naman, no? Parang si Martin Romualdez kasi puro pera ang sagot niya sa mga problema niya. Hindi siya marunong magsilbi. Para mahalin siya ng tao, magbabayad siya, di ba? Tingin mo, itong mga taong ito, itong mga sundalong ito, na ibinibigay ang buhay nila sa bayan natin, araw-araw na ginawa ng Diyos, na tayo hindi natin ginagawa yun. Pero ito yung mga baliw na binibigay nila yung buhay nila. You think mabibili sila sa 350? Or sa kahit na ano pang, of course may mga corrupt, of course. Kilala ko pa yung iba dyan, no? Pero marami dyan sa kanila, vast majority, hindi mo pwedeng bilhin. So ako, Doc Lorraine, ako, buo pa rin naman tiwala ako sa ating Armed Forces of the Philippines as a whole, no? May, alam natin na mayroong mga pakonti-konti dyan na talagang naliliko talaga ng landas, pero mas marami pa rin talaga dyan ang matitino. Kaya ako, sumusuporta pa rin tayo sa lahat. Ito, pro-government na naman tayo. Pero at the same time, pro-batas tayo. Kung ano yung batas, yun ang dapat. Yung batas na dapat inaalagaan natin, parang inaabuso nga nila Inaabuso nila. At ngayon, katulad ng nangyayari, biruin mo, yung mga nasa gobyerno natin, kasama yung mga alam natin na ang leaning ay nandun sa mga komunista, kasama mamigay ng ayuda. Nakakatakot po ito kasi, kumbaga, yung bahay mo, napapasukan na ng kaaway mo. So, delikado po yan. Kasi hindi natin alam kung ano yung takbo ng pag-uutak nila. Katulad dito, sila na ngayon ay ang mga may kapal na mukha na magdrama. Katulad dito ni Franz Castro, Doc Lorraine at partner Oli, sabi nila, itong pagkaso daw sa kanya ay harassment. Basahin ko lang para maintindihan natin. We know the people behind these harassment suits. They are the same individuals being exposed as a gross human rights violators and plunderers of the people's money. Ginagawa nila ito para maghiganti at pagtakpan ang kanilang ginagawang kasamaan laban sa mamamayan. Representative Franz Castro. Kapal na mukha talaga, no? Kapal, no? Sarap sinalasin. So, siya na po, Doc Lorraine, ngayon, ang medyo nag-iinarte na siya ang, siya na dito ang biktima. Alam nyo, ang Pilipinas, no? Kung bakit ako naawa nung nag-NTFL ako? Ba't ako naawa sa Pilipinas? Kasi nakita ko,
tayo ay isang bansa na maraming sinungaling. Talagang binabad tayo sa panloloko at panlilinlang. At yan ay dahil sa CPP, NPA, NDF. So yung pananalita na yan, ng baliw na yan, no? Yung Franz Castro na yan, natural yan sasabihin yan ng CPP, NPA, NDF, operatiba. Kasi talagang tingin ko ako, doktor ako, may topak yung mga yan sa utak. No? Sa kanila, automatic lang sa kanila magsinungaling. So tinatawag, sabi niya kasi, oppressors ang AFP at saka yung at sila daw ay those who stand in solidarity with the oppressed communities. O, kung di ba naman baliw? Di ba? Halos 90% ng mga NPAs ay galing sa IP, Franz Castro. Ibig sabihin, ikaw ang nag-recruit niyan. Kayo ang mga top recruiters. Nasa kongreso kayo. Nasa kayo talaga ang top recruiters. So, makita mo kung gaano kabaliktad yung sinasabi niya. At dahil sa inyo, libo-libo na mga kapatid nating katutubo ang pinagpapatay, mga tribal leaders. Sinabi yan sa iyo, Franz, ni Bay Libayan, nung nahuli kayo. Diba? Sa Talaingod, ang dami niyong pinagpapatay. Kahit yung mga anak nila, na nagtayo kayo ng Save Our Schools Network, no? Na yung pala, mga recruitment pala yan. Recruitment schools para sa mga kapatid nating katutubo, yung mga anak nila. So, ito si Franz Castro, sinasabi niya, kumbaga human rights ano siya, no? At saka sinasabi niya, human rights violators, yung mga AFP, mga PNP, etc. Tapos, pero sobrang kabaliktaran. Kasi sila nga, ano yung mga krimen mo, Franz? Kayo nila sa Tour Ocampo at yung grupo ninyo. Ano ang atraso nyo sa mga kapatid nating katutubo? The most heinous crimes, kidnapping, child slavery, trafficking, rape, sexual harassment, child warriors, recruitment, the way you violate the wholesale ang pang-aabuso ninyo sa mga kapatid nating katutubo, na kayo din yung kung bakit hindi gumanda ang buhay nila. Kasi bawat programa ng gobyerno na aakyat, pinasasabog ninyo yung mga trucks, binabaldado ninyo ang gobyerno, pagtutulungan ng mga kapatid nating katutubo kasi gusto ninyo, ignorante sila, wala sila mga eskwela, at gusto ninyo, madali silang manipulahin at hindi lang simpleng kahirapan. Gusto ninyo, extreme poverty. Yan ang atraso ninyo, Franz Castro. Coach? Ako, tanong ko lang kay Ma'am Loren, nakakausap nyo ba yan? Kasi ang laki-laki ng sahod nila. Sana pag-ayusin nyo naman, ma'am, bago humarap ng camera. Grabe ka naman. Hayaan mo, baka ganun ang gusto niya. Nasanay siya sa ganung itsura. Kaya yun talaga yung ano. Ay, ang laki na ng sahod eh. Hindi. Meron ba kayo nakikita maganda sa mga yan? Wala. Actually, wala. Punishment kasi yan. Punishment kasi yan sa sama ng mga ugali. Talaga sa loob pa lang kinakain na yan ng yung mga kaluluwa nila. Walang kaluluwa yung mga yan. Because they can step over the dead bodies of our children, the children that they've recruited at mamatay dyan. They can step over it and then recruit again. Pero kukunin nila yung katawan ng mga anak natin at ipaparada para makakuha pa ulit ng pondo at para makapag-recruit ulit ng mga anak natin. Pero yung mga anak nila at sila din, hindi sila sumasali sa gera, naudyok sila ng udyok at recruit ng recruit. Walang mga kaluluwa yung mga yan. Pero yung mga anak nila, namumuhay na masagana sa ibang bansa, nag-aaral sa mga eksklusibong eskwelahan. Tapos, ang nakakatawa nga dito, Doc, no, parang sila na ngayon ng human rights defender. Oo, kabaliktaran nga yan eh. Sobrang baliktad talaga. Diba? Lahat na nangyayari ngayon, kabaliktaran. Isipin mo, yung convicted, korte may sabi niya na, hindi ako. Convicted, pinapakulong ang abogado. Ngayon siyang nirereklamo, siya pa may ganang sabihin na inaapis siya, inaabuso. Siya ang hinaharas ngayon. Tapos ang sinasabi niya, di ba, hinaharas siya, mga oppressors. Sino tinatawag mong oppressors? Yung mga IPs na nag-file ng charges sa'yo? Ikaw nga nang api dyan eh, di ba? Di ba kaya ka nga nahuli, kaya ka nga convicted child abuser, Franz, di ba? Kasi nahuli ka in a court of law, nalaman without any doubt, beyond doubt, na ikaw ay child abuser convicted ng bakit? Kasi naglandampot kayo ng 14 na mga katutubong bata, kayo ni sa Tour Ocampo at ilan pa yung mga kasama ninyong CPP na walang paalam sa mga magulang at sa tribo. Grabe, diba? no? Yes. Pero mama, pinag-usapan na rin natin si Castro eh. Nangangalap to ng pirma. Until na wala pang impeachment. Anong masasabi niyo doon, ma'am?
Ay, syempre, ano yan? Yung part niya ng trabaho, yung agreement nila ni Martin Romualdez, no? Obvious naman kung anong ginagawa nitong... Kaya nga, di ba, yun yung mga attack dogs talaga ni, ni Tambaloslos. Pwede ko bang isingit yung gusto kong sabihin, Sige. Yung tungkol dito sa AFP, no? Kasi meron kaming, nung nasa LCAC ako, kausap ko sila parate. Sige. So, mga retired yung kausap ko. Sabi ko sa kanila, bakit hindi nyo pinatay si Joma Sison when you could, no? In the mid-80s. Tapos ang sabi nila sa akin, kasi masyado kami mabait. Hindi ako naniniwala doon. Kasi sa akin, kaduwagan yon. Kasi imagine kung nagawa nila yon. Kung napatay nila si Joma Sison noong 80s, no? Napakaraming buhay ng mga anak natin ang hindi na sila namatay, no? So, I want us to be the kind of people that can kill for their children, because I am like that. I will protect my child, my children. Yeah, whatever it takes, di ba? So, ang nakikita ngayon natin, nasa bingit na naman ng kamatayan ang Pilipinas dahil babalik na naman ang CPP, NPA, NDF. So, papayag pa ba tayo dito? Ako hindi ako papayag. So ito nga Doc, no? So yung sinasabi niyang naghihiganti daw sa kanya yung mga human rights violators, no? Na hindi natin alam kung sino yung human rights violators. Sila yun. Sila yun. Saka ito, halatang-halata naman, Doc Lorraine, sa pagpupursige nila na malaman talaga or isa publiko yung mga pinagbigyan o pinaggamitan ng confidential funds. Kasi ito, sigurado sila ang maghihiganti dito sa mga pinanggagalingan ng mga impormasyon na ito laban sa kanila, na malamang sa alamang, nandun din sa circle nila, nasa loob nila, na hindi nila siguro masikmura ang mga pinaggagawa ng hanay nila. Kaya nag-i-stay siya doon. Siyempre, may nakukuha siyang kahit papaano, binibigay ng gobyerno at ipapakain sa kanyang pamilya. Dahil kung ikaw aanib ka sa mga ganyan at mamumundo ka, wala namang sweldo dyan So, ibig sabihin, that's a big opportunity doon sa mga intel na nagbibigay ng impormasyon, nagkakapera na sila, natutulungan pa nila ang gobyerno. Yes, correct. Sakto. Exactly what you're saying, no? And nung yung pagkasabi mo na yung mga nasa bundok, ganyan, no? Mga anak natin yon, yung mga anak natin yung ginugutom, nasa bingit ng kamatayan yung mga buhay nila, sila yung natutulog na malamig at basa at gutom at ginagahasa nitong mga kasamahan ni Franz Castro. Pero nasan ito mga buwisit na ito? Yes. Nandyan sa Kongreso. Aircon pa. Sarap ng buhay niyan. Tsaka si Franz Castro, nagpapaglutathione daw, sabi ni Eric. Parang hindi halata. Ganon? Parang hindi halata. Hindi manda mo yung doktor mo, oy. Oo, wala Peki, ang binigay sa'yo. Sayang yung gastos mo. Oo. Sayang yung gastos. Anyway, Coach Oli, meron ka pang dagdag na ano? Baka sasabihin ka kay Castro. Hindi, wala. Ganyan na talaga. Basta ako, lagi ko lang sinasabi, tagal naman. Ito, tandem sila kasi. Tandem sila ni Castro at saka si Trillanes. Yun. Parehas niya Ang tagal naman ng impeachment. Ang tagal naman ng ICC. Parehas ang mindset. Puro kayo ganun. But anyway, Kaya napakaganda nung ginawa ng mga kapatid nating katutubo. Parang sinasabi nila sa Kongreso, kasi tayo very disappointed tayo sa Kongreso ngayon, di ba? So nakita nyo yung kagandahan ng ginawa ng mga kapatid nating katutubo na binibigyan sila ng standards, di ba? Talaga kasama ninyo ay convicted child abuser. Sa ibang bansa, parang may ketong yan, walang gustong lumapit pagka ganyan dahil child abuser, no? And the way we can judge people is by the way they take care of the most helpless among them, yung anak natin, no? Mga anak natin. So, ibig sabihin, pumapayag tayo na ang Kongreso, some of the highest officials in our land, kasama nila child abuser. Yes. Di ba? Tapos tayo pa nagpapasweldo. Tapos diba? tahimik sila, no, ma'am? Of course. Tapos, ano siya, hindi ito chismis or haka-haka, but a court of law found her guilty beyond any reasonable doubt. Yes. No? Na child abuser siya. So, andyan pa rin. In fact, meron pa siya mga ibang kaso na hinaharap tungkol dyan. So, may mga lalabas pa siguro in the next... Bago tayo mag-ano, no? Speaking of kaso, ma'am, ni Franz Castro, hindi kaya siya ganyan bumanat at kasi may anong palakol sa kanya na pag hindi ka gumalaw, yung kaso mo, kasi alam naman natin to, nagbubulatlat sila ng kaso. So para may stop to mga kaso mo, sige, baka banatan mo si Sara. May pera ka pa. Parang ganun, no?
Pero sa kikipagkunsyabahan nila, tinatamaan na rin nila ang Marcos administration, Yes. 'di ba? So wala talagang at tinatamaan din nila si Martin Romualdez, sigurado ako doon, no? So nakita nyo yung galaw nila, ito yung tinatawag nila na revolutionary dual tactics, Yes. 'di ba? Na kinukuha nila kung anong kaya nilang kunin, no, na pera ng taong bayan dito sa mga corrupt na mga politiko, pero sasaksakin din nila sa likod. Yeah, No? they're taking advantage of the opportunity na pinagkakatiwalaan sila ngayon. Yeah.